Isang pinagpalang hapon po ulit ng araw ng Huwebes. At patuloy po nating pag-aralan ang nasimulang topic po natin nung Monday. 11 things Satan can't do. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, "My people perish for the lack of knowledge." Amen po. At sa mga oras po na to, patuloy po nating pag-aralan ano-ano ba yung mga hindi kayang gawin ni Satanas. Amen po. Si Satanas po ay total reciprocal ng Diyos. Meaning, yung mga kayang gawin ng Diyos ay hindi niya kayang gawin. Yung mga kayang gawin ng Diyos ay hindi niya kayang gayahin. Amen po. At ang pang number 9, things that Satan can do. He can predict the future. Amen po. Sa bawat isa po sa atin, alam po natin na walang maikukumpara sa Diyos, sa ating Diyos. Amen po. At number 9, he can predict the future. Alam ni Satanas yung future niya, yung destination niya, pero hindi niya alam kung ano yung future ng isang tao o ng isang Kristiyano. Amen po. Hindi katulad ng Diyos na omniscient. In other words, all-knowing. Nandun siya sa past, nandun siya sa present, at nandun siya sa future. Amen po. Satan is incapable of predicting our future. Amen po. Ang ginagawa ni Satanas ay sirain yung mga nangyayari sa present times. Amen po. At kung maitutulak niya ang mga tao sa kasalanan at paglayo sa Diyos, dito siya magtatagumpay na sirain ang future ng isang tao. Amen po. Ang sabi niya dito, pang number 9, na things that Satan can't do. He can predict the future, nor he can reading people's minds. Amen po. Ang sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang word of God, ang double-edged sword. Ito ang nalalaman nito. Ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Amen po. Satan is incapable of reading people's minds. Magkakaroon lang ng hint si Satanas kung ano yung nasa isip ng isang tao kapag lumabas na ito sa kanyang mga bibig. Kaya nga po, ang sabi po ng salita ng Panginoon ay guard your heart. Dahil kung ano yung lumalabas sa puso natin, kung ano yung lumalabas sa bibig natin, ito yung laman ng heart po natin. Amen po. Si Satanas ay total reciprocal ng Diyos. Amen po. At yung pang number 10 po, sabi niya dito, pang number 10, things that Satan cannot do. Satan can take away your salvation. Hindi kayang alisin ni Satanas o pawalain yung kaligtasan na tinanggap natin sa pamamagitan ng pagsampalataya natin kay Jesus. Amen po. Hindi kayang agawin ni Satanas yung kaligtasan natin. Pero bakit po may mga tao na hindi pa rin nagkakamit ng kaligtasan sa kabila ng tinanggap nila si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas? Sa kabila ng pagsampalataya nila sa Panginoong Jesus. Ang sabi po ng John chapter 10 verse 27 to 30, basahin po natin. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa
nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Pang number 10, hindi kayang gawin ni Satanas ay yung agawin, yung kaligtasan mo. Kanina po nabanggit ko po, bakit sa kabila ng maraming taong sumampalataya na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ang tagapagligtas, na si Jesus ay Panginoon, hindi pa rin sila naggamit ng kaligtasan. Sa verse po na ito, sa verse 28, John chapter 10 verse 28, sabi niya dito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Si Jesus po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga tao. Amen po. At sa verse 28 to 29, sabi niya po dito, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. Ang isa pong pakinabang nating mga Kristiyano, isang pakinabang na pagiging maka-Diyos ay proteksyon. Amen po. Katulad nga po ng nabanggit ko po kanina, maraming mga tao nandun pa rin sa lugar ng impyerno. Kahit na sumampalataya sila na si Jesus ang tagapagligtas, na si Jesus ay Diyos. Bakit po? Sabi po ng Lucas chapter 13, verses 3 to 5, mawawala lang ang kaligtasan kapag naroon ang pagpapatuloy sa kasalanan at paglayo sa Diyos. God has given us a free will. Kalayaang mamili. Amen? Amen po. Pero hindi kayang agawin ni Satanas yung kaligtasan ng bawat isa sa atin. Tayo ay pinagkalooban ng kalayaang mamili. Amen po. Nasa sa kamay natin, nasa sa will natin. Kung tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Pero si Jesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi ito kayang gawin ng kaaway. Mas lalong hindi niya kayang agawin ang kaligtasan na ibinigay ni Jesus sa bawat isang sumampalataya sa Kanya. Amen po. Ulitin ko po ulit, mawawala lang ang kaligtasan kapag naroon ang pagpapatuloy sa kasalanan at paglayo sa Diyos. Amen po. Ang pang-11 po na bagay na hindi kayang gawin ni Satanas sa mga tao, lalo na sa mga Kristiyano, Satan can't win. Amen po. Dinesign po tayo ng Panginoon na more than conqueror. Ang sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 13, we can do all things through Christ who gives us strength. Gives us strength. Amen po. At ang pang-11 na hindi kayang gawin ni Satanas, hindi niya kayang manalo sa Diyos. At lalong hindi niya kayang manalo sa mga Kristiyano. Sabi po ng Mateo chapter 18 verse 18, binigyan tayo ng kapangyarihan. Yan. Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos na pagtagumpayan ang sanlibutan at lalong-lalo na si Satanas at ang lahat ng gawa niya. Amen po. Ang sabi po ng Revelations chapter 12 verse 7 to 11. Yan, basahin po natin. Pagkaraan nito ay nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito.
Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at hindi na sila pinayagang manatili sa langit. Itinapon ng napakalaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Kung mapapansin po natin sa verse na ito, dineclare ng Diyos ang future ni Satanas. Amen po. Hindi pa man natatapos yung time of ages. Nandoon na yung future ni Satanas. Amen. Satan can't win, number 11 po. Ang future ni Satanas ay nandoon sa walang hanggang kaparusahan. At ang gawa po ni Satanas ay dapat sinisira, winawasak, at hindi pinahihintulutan ng mga Kristiyano. Magtatagumpay lang si Satanas. Mananalo lang si Satanas kung pahihintulutan natin siyang manalo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Kaya nga po sabi po ng Mateo chapter 18 verse 18. The Lord given us, yun po, all authority. Ano man ang gapusan natin sa lupa, gagapusan sa langit. Ano man ang pakawalan sa lupa, ay pakakawalan sa langit. Amen po. Hindi siya mananalo sa Diyos at sa mga Kristiyano. Kaya nga po, bilang mga Kristiyano, dapat nandoon yung paggamit natin sa otoridad na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen po. Dapat nandoon po yung huwag nating payagan na si Satanas ay manalo sa buhay natin. Ang gawa niya ay manalo, ay magtagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Ito po yung pang number 11. 11 things Satan can't do. Number 9, Satan is incapable of reading, of predicting the future. Ang Diyos lang ang all-knowing. Siya ang Alpha and Omega. Beginning and the end. Amen po. Ang Diyos po ay omniscient. Ang Diyos ay omnipresent. Pero si Satanas, hindi niya kayang maging omnipresent. Amen po. Ang sabi niya dito, Satan is incapable of reading people's minds. Ang Word of God, ang sabi po ng Hebrews 4:12, siya lang, ito lang ang nakakasiyasat dun sa deepest thoughts nung heart natin, nung isip natin. Itong sumisiyasat dun sa mga kaibuturan ng puso natin. Amen po. At hindi ito kayang gawin ni Satanas. Magkakaroon lang siya ng hint kung ano yung laman ng isip mo once na kinonfess na natin ito. Once na sinabi na natin ito, pinalabas na natin ito sa bibig natin. Amen po. Hindi niya malalaman na takot ka. Natakot tayo kung hindi natin ilalabas sa bibig natin. Hindi niya malalaman na galit ka unless lumabas sa bibig natin ang hindi pagpapatawad. Amen. Number 10, Satan can take away your salvation. Si Jesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ang kaligtasan na tinanggap natin sa pamagitan ng pagsampalataya natin kay Jesus ay iniingatan po. Pero hindi po ito maaagaw ni Satanas. Mawawala lang ang kaligtasan ng tao kapag nandun yung pagsuway niya sa Diyos. Amen po. At number 11, hindi mananalo si Satanas. Satan can't win. Amen po. So, sana po meron po tayong nakuha ngayong hapon na ito. Gamitin po natin yung authority natin, believers authority natin.
over sa power ng kaaway. Amen po. At before po tayo mag-close, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang dalangin namin, patuloy mo kaming turuan. Lord, Holy Spirit, Ikaw ang magpahayag sa amin ng mga bagay na kailangan naming malaman. Humihingi kami sa iyo ng patuloy na wisdom, knowledge, understanding sa mga salita mo nang sa gayon sa buhay na ito. Magkaroon kami ng kalamangan, Panginoon. Lord, maging lamang kami, magkaroon kami ng knowledge sa lahat ng bagay. Maging aware kami sa lahat ng bagay. Panginoon, magkaroon kami ng talino sa mga salita mo. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin gino-glorify. Sa iyo pong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. God bless po.